Bububungan namin ng pawid ang aming bahay kubo. Hilahin na yan. Matrabaho pala ito, pero tingnan nyo naman, ang laki na ng aming napakuan at tuloy-tuloy lang kami. Woo! 6,900 pesos na pawid ang binili at ikinabit namin sa kubo. Unti-unti na nagiging maayos ang kubo natin para hindi naman tayo mukhang NPA sa tabi-tabi ng farm. Tara! Okay, nandito tayo sa pinagpagawa natin ng pawid. Marami na lang nagawa. 60 kasi yung order natin para yung dalawang side ay 4 inches lang yung pagitan. Marami na nagawa. More than 40 na. Ating ikakarga na. Nag-try kami magkarga, kaso mahaba pala. Hindi magkakaigi yung patungan namin. Nahirap kami na hagdan. Kasi hindi pala kaigi yung mga plywood lang. Mababali siya sa haba. Dito natin ipapatong yung pawid. Okay, karga na natin to. I-alternate natin para magkasya. Saktong-sakto ang ating hagdan sa ating pawid. Pagkapatong ng 8, tinatalian namin para mas stable. So kada 8, 4-4, tatalian natin dalawang dulo, gitna para mas stable siya. Kasi baka gumuho ay lahat yan sama-sama. Ito na lang muna madadala natin kasi puno na. Maglalagay pa rin kasi tayo ng pat-pat mamaya dito. And yung gulong natin may team na. Parang may sulog. Ano na siya, lundo. Sasakay pa kami yung 3. Okay na lang muna yan. At least makakalahati tayo. Babalikan na lang natin para sunod. Kasi tatapusin po naman natin yung frame ng ating kubo, yung bubong. Kaya tingin ko saktuhan lang to. Ano? Okay, natali na maayos. Not going anywhere. Bayaran na. Total of 6,900 pesos ang pawid na binili ko. Hindi na masama. Nagka-problema lamang tayo. Yung inaasahan natin na patungan ng ating pawid ay siyang bumigay. Boom! Nakasira pa. Yung hiram nating hagdan, nasira. Kapag bayad pa. Yung ganun talaga. Hindi mo natin sinasadya pero kailangan natin gawin ng paraan para maka-uwi. Pangalawa, para makarating doon sa kabilang farm. Buti na lang may nakita kaming putol na wire na pinatali namin. Diretso na sa farm. May pawid na! Okay, magbububong na tayo para hindi tayo lagi mukhang squatter dito. Nagbaba ng mga gamit. At sakto. Promise, hindi namin ito alam. Promise yan. Alam nyo to, no? Alam nyo to. Ikaw, alam mo to, no? Kaya kayo gusto sumama, no? Kaya nga kahapon din eh. Nagagaya ko po. As in, binyag ng apo ni Naitasing. Di naimbitahan kami, sino ba naman kami para tumanggi. Tuwa ang tropa. Kaso, mga naka-working clothes kaya medyo nakaka-conscious. Pagkatapos namin, itinran muna. May mga gagawin pa eh. Kinuha na namin ang mga pahabili ng mga kahoy dito. Saktong-sakto, di ba? At least hindi na nakakahiyang kumuha ng kahoy dahil andito na talaga kami. Magkaka-appendicitis naman kami pagbubuhat eh. Ibaba natin yung ating pawid. At yung nasira natin na hagdan. Tapos kami ay aakit na doon. Tatapusin natin yung mga 2x2 natin. Ano? Nang may dikit na yung kawayan at yung pawid. At least makasilong na tayo sa kalahating side. Diniretso naman na namin ang frame ng bubong. Okay, so dahil nga maigsi yung ating mga kahoy, wala tayong 16 feet na pag ano, nagdudugsong lang tayo. Hindi na natin lalagyan ng bracket. Pinagtabi na lang natin. Pinagsabay na namin ang magkabilang side. Patapos na agad yung frame doon sa kabilang yun, oh. Iakit ko na lahat ng kahoy natin doon.
Umakyat na rin ako at ginawa mga frame ng 2x2 sa side na assign sa akin. Nagsimula kami dito sa dulo para pagbabasehan na lang namin doon yung palupuhan, tapos gitna na lang. Si John Paul sa kabila nagpapatpat na. Nataas namin to. Kikimerienda tayo doon, joke lang. Pawid. So tapos na rin namin itong bracing 2x2 dito. Mag-aangat na tayo ng mga patpat kasi lalagyan na natin. Patpat naman ang nilagay namin. John Paul! Woo! Anong distansya ng ating patpat? Base sa aking metro, 1. May higit una. May metro siya. So dito kasi natin ipapako yung ating pawid. Yan. Dito na ipapako yung pawid. Ipapako na lang natin. Pwede naman yon kasi matrabaho pag yung ano, yung tahi. Yan. Nagpapatpat na rin kami sa side namin. Si John Paul nasa kabilang side na. Ako magsisimula dito sa side na ito. Tapos na yung ating mga patpat. Nagpatpat lang ng kaunti pa kasi merong maninipis masyado na patpat doon, so gagawin papalitan. So ito pwede na lagyan ito kasi itong side na to lang naman talaga yung malalagyan natin ngayong araw. Yan. Nang matapos ang patpat ng isang side, nag-decide ako na simulan na kaagad ang pawid para hindi na kami magpahabili ng kahoy kina Naitasing pag uwi namin. Para may pagsisilungan na tayo. Kami ni John Paul ang nasa taas para magpako ng pawid. May taga-abot, kami ang magpapako sa taas. Okay, so nagpapawid na kami ni John Paul dito sa taas. Nakadalo na kami sa awa ng Diyos. So ang ginagawa namin, 4 inches ang pagitan kada pawid natin. So meron kaming panukat dito. 4 inches mula dito sa nakaraan papunta dito sa kasalukuyan para pantay kami. 4 ka na, Japol? Okay? Tapos pag may guide na kami na tali na ganyan, iangat na yung kasunod. Iangat na yan ni Jayman at Jeric. Teamwork muna kami dito. Ayan, tatapat namin yan dito, tapos ipapako namin. Yan. Pako na namin, kapantay nitong tali. And then pagkapako namin na ganyan, tapos gagandahin namin. yan, para hindi na siya basta-basta mabubunot. So yan, ganun basically yung ginagawa namin. Medyo matrabaho lang siya kasi sa side pa lang na to 30 yung ilalagay namin. Nakakatatlo pa lang kami. Pero sisiw yan. Merienda time na, ito maganda. Pakain pa. Merienda pa. Sa Binyagan, may padala ulit si Naitasing. Dumating si Naitasing kanina. Thank you po. Meron kaming banana. Nakaapat na kami oh. Pagdating na oh. Apat pa lang yan. Nag-chill na kami dito. Paano pa kaya pag kompleto na? Okay, pagkatapos nating magmerienda, mag-ano muna tayo? Ano? Mag-training muna tayo ng konti kay Hunter at kay Luna. Sa ganon, ma-refresh ang pag-handle namin pare-parehas. Ako, si Jay, si Jayman at si John Paul kasi kami madalas ang halinhinang nag-handle sa kanila. Nag-review kami kung paano ba ang tamang pag-handle sa kanila para hindi malito ang aming mga aso. Kagay na, trabaho na. So medyo mahirap pala siyang iakyat kasi lalo na pataas ka naman ng pataas, sasabit-sabit siya. So naglagay kami ng relays para diretso pataas siya, hihilahin na lang namin siya. Palagi lang sumasabit ang paakyat na pawid sa laylayan ng mga pawid na nakakabit kaya mahirap maghila. Hirap palang gumawa ng kubo. Lalo't napakalaki ng kubo na ginawa mo.
Naputol pa ang isang pawid, pero goods pa rin yan. Naputol pa yung aming pawid, pero okay lang. Na ano naman yan, madalas naman yung pako natin, kaya goods pa rin yan. Yan naman yung sinusuportahan nila ang isa't isa. Tapos lalagyan natin ng net pagkatapos. Yay! Tapos na! Woo! Tapos na isang side. May isang side pa kami. So yan na lang muna para sa Kubo Project. Maraming salamat. Subscribe and peace!